po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is June 14, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Naiya Terminal 3, Barangay 183 Pasay po ito. At dadalhin po natin sa may 5th Street, Santa Lucia, Pasig. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer namin po, ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa taas. Magbabalik po tayo mamaya dahil pag nakakuha na po natin. God calls you to illuminate the darkness around you. He will work in you the will of his pleasure. What's that last week? It's more blessed than they were losers. Paul gave his most cherished possessions to the church of Philippi. Oh, I see possessions. Possessions. Paul gave a wedding rose. Bondage his friendship intimately with others. Because he knew the Philippians needed more than he did. Friend, today, allow Christ's love to fill your heart. Allow Christ's self-sacrificial service to change you. Walk home with your heart. Let's pray. Father in heaven, we thank you. Lord, thank you. We come humbly, God. Thank you for your capability to speak to us. It's wisdom that we bring. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Jesus. Be sure to join us next week for another study of the book of Philippians. The book of Philippians speaks to us about practical, real, authentic Christian living. Don't miss next week. And be sure to have your prayer requests. Because here, Lord calls you. Pray. A vegetarian diet can improve your weight loss. Can it improve your mood and make you happier? A study of 138 Adventists found the answer is yes. The individuals following a vegetarian diet had more than 50% less depression and anxiety than the non-vegetarians. And when asked about their general mood, the vegetarians were happy. Less than 1% had mood changes that left them unhappy. Their diet made a difference. A vegetarian diet is linked to happiness and is another ageless advantage. Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With country veggie foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Ito nga, this is World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay naghihilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-174 Na tayo. 74777 or
napadaan tayo dito sa Sky. Hindi na? Hindi na, no? Dito na lang. Kasi hindi naman na traffic na yan. Saan na ba siya? Ay, mawala ka ng susi. Nasa yun. Ma'am, sagutin ko lang po na ho. Makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, higit sa lahat at nararamang kailangan. Siya ay walang hanggan at lampas sa pangunawa ng tao, ngunit kilala sa pamamagitan ng kanyang paghahayag sa salita. Ang Diyos na siyang pag-ibig ay karapat-dapat magpakailanman sa pagsamba, paggalang at paglingkod ng buong sansibuan. Ang paniniwala ng isang pagka-Diyos na tatlong persona ay nakasaad sa ilang tala sa Biblia. Kahit na ang salitang Trinity mismo ay hindi ginamit doon. Ayon sa 1:30, ako at ang Ama ay iisa. Ayan, Iba ni Jesus ang pagkakaisa ng Diyos Ama at ng kanyang sarili. Search mo sa Sinabi Get ni Apps. Jesus, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay naroon lahat. Ang Espiritu ng Diyos ay mula sa itaas nang si Jesus ay umahon mula sa ilog. Mapagkakamalan siya ng karaniwang tao bilang isang ibon. Bilis naman. Siya ay nagtagal na may pagsakay kay Jesus. Ikaw ang aking minamahal na anak, sa iyo ako nalulungkot ang sabi ng Diyos Ama mula sa langit, bababasa sa Lucas 3:22. Nagturo si Jesus tungkol sa Trinity o Trinidad bago siyang umakyat sa langit. Ang kabilang utos ay magsiyaon na kayo Yung? at gawin ninyong mga alagad ang lahat Ang bibida dun sa air. kasi kayo bautismuan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayon sa Mateo, isang-isip na ang Diyos ay nagpas sa mga limitasyon ng espasyo, oras at bagay. Imposibleng sinaniguan ang Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay inilarawan bilang ang mataas at matalyo na dumadaan sa walang hanggan. Isaiah 57:15. Ito ay isang nakadisipong tanong para sa mga Kristiyano. Hindi natin ay maliwanag ang pag-ilang ng Diyos dahil kung magagawa natin, hindi siya magiging Diyos at hindi na magiging Pagdadaan tuloy yung bus ko, makikita yun. Actually, magkatanan kami ni Sir DX, yung only thing na separate sa akin, yung hallway. Eh pag syempre magka-CR siya, dadaan siya. Eh hindi ko naman mapapansin na dadaan na siya. May divide. Nakakaka ng space ko dun actually. Para ako may sariling business.
pamilya. Hindi magmahal sa atin. Sapagkat ito'y nalaman ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kondo? Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay maligtas. Juan 3:17. Para iligtas tayo, ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa
mo, may hinahabol ako ng tatlo. Hinahabol ko sila sa water. Tingnan mo. Ang tagal yan. Ang galing. Nasa gitna lang sila. Sa mababaw. Tingnan lang po. Ito ba yun? Ito nga. Ito. Gusto naman ako din. Continue straight at this traffic light. Ang mga Diyos ang naglalaan at nagpapatid
habang ng tubig. Ang hulugan, ito ay isang katayan na papel o aktibidad na itinataas sa lupa. Yan din naman, tingnan natin sa Ano na nga? bagong tipan. Sa bagong tipan, sa John chapter 3, 5-8, babasahin na lang po mga kapatid na ganun din ang ginagawa ng Banal Espiritu na siya ay mapagtubay sa mga bagong mananampalataya at mapagtubay sa mga tao kung sa daigdig ay nagbabago ng buhay na isang kanyang. Okay? Sa Genesis, nandun na siya, hinahawakan niya ang tubig, wala sa babaw siya ng tubig. Sabihin, pasimula. Sa pasimula din ng bagong buhay ng isang tao, nandun din ang banal na Espiritu. Kaya hindi tayo malilito, Sir Henry. Sa paglalang, nandun na siya. Sa paglalang ng bagong buhay ng isang tao, nandun din siya. Kaya kaya hindi tayo malilito. Okay, sa biblical usage naman, pupunta po tayo. Ang banal na kasulatan ay madalas na bumagat ng iba-ibang pamagatiyaan. Okay? Na magkakamalit para parehong perspective. Na ni-adred. Halimbawa na tinawag din sa Lucas 12:15, ganun din sa John chapter 14 verse 26. Ang upulugan ng Banal Espiritu ay siya ay mga aliw na isinubong na kung saan siya ay nagpapahayag ng buhay bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Siguro basahin natin ito. John chapter 16 verse 13. Pasok. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Yan. Kaya, ito ang tinitingin ang Banal Espiritu ay may papel din siya, may activity din siya sa ating bilang Christian. Mapatnubay siya sa lahat kaya upang ipagtalo ang katotohanan ng galing sa Diyos. Ano ba? Ito yung mga titulo na sumasailalim sa iba-ibang pagtutulong sa Espiritu na gawain ng Banal Espiritu. Na siguro magbibigay tayo ng sa mga example sa Matthew chapter 12 verse 3. Sir, hindi kung pagkakataon basahin nila ay mas maganda ako. Kaya may nabanggit din ko na nagpalayas niya na binanggit ng Panginoon Kristo yung Espiritu ng Diyos. Ang hulugan, sinabi ni Jesus na nagpapalayas siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ganun din sa Mark chapter 3, ipalain ko yung basahin ng kapatid basahin. At ganun din sa Luke chapter 11 verse 20, ito yung tungkol na parehong pangyayari na ginamit ang Espiritu. Kaya wag po kayo malilito, no? Binabanggit na Espiritu ng Diyos at Espiritu. Okay, ito ang pagkakataon sa Biblia kung saan ang mga termino ay nagkakapalit pa rin ang binagamit ng pareho namang konteksto o kakatulad ng sipi na nagbubuhay na sila ay magkasing. Bigyan natin ng Bible. Continue 500 meters, then turn right
Para malaman yung pagbuwan nito. Ang virus ito ay may mga pangalan. The Diyos, Sesaya, saan? Jesus, ito yung mga alpha. Ganun din ba na Espiritu? Ang Espiritu ng Diyos. O Espiritu Santo. Isa lang. Maraming salamat po, Pastor. So dito po pala ay nagpapakita po. Kaya siya ginagamit sa iba sa mga terminology. Nakadepende kung yung nais i-communicate po yung Panginoon. Kapag sinabi na Espiritu ng katotohanan, dahil gusto i-communicate dito na Countryside kung na natin kami. maunawaan yung katotohanan, ay hinigin natin ng Holy Spirit dahil siya yung magagabay sa atin. Kasi nung panahon na isinulat ang banal na kasulatan, siya yung gumagabay sa mga propeta. At siya rin ang gagabay sa atin. Kaya tinawag siya ng Espiritu ng katotohanan. Nakadepende pa lang kung ano yung tinitingin. Pero tumutukoy sa pareho po na banal na Espiritu ng Panginoon. Pangalawa po katanungan, Pastor, ano po ang turo ng Biblia pagdating po dito sa Trinity? Bakit mahalaga po na ang mga Kristiyano ay naniniwala at maniwala sa turo ng Bible? Continue straight at the first intersection. Then, in 40 meters, turn left. Sapagkat ang Diyos natin ay dapat natin kausapin siya, dapat natin Turn left, then papalit in sa 40 Kanya. meters, turn Kaya right. napakahalaga itong kaso. Ito ay pagbibigay ng pansin na kung saan ay makakatulong ito upang magpag-ugnayan tayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. In 20 meters, turn right. Pagkasambit ako kapag tayo pray. Number 1, ina-address natin ang laman at pagkatapos, pinakatapusan na, kanino natin i-address. Kaya unahin natin. Kapag tayo In 60 nalangin, meters, kanino you natin will find a new i-address? destination. Una sa kaya tinuruan tayo ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 6 verse 9. Pastor Henry, pakibasa. At sinalangin niya kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sangkainawa ang pangalan ng Yan, napakahalaga. Kaya dapat talaga Maraming halaman po eh. Hindi trabaho. Ay, baka makalimutan niyo din po yung ano yun para. Number 2, sa kalagitnaan ng ating panalangin. 582. Pagkikiyaan sa Romans Kano chapter sa 8, no? Ay, Gayon din naman 18? ang Espiritu ay tumutulong sa ating kailangan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi may Walang ano? saysay sa pananalita. to, may dos na siguro kayo? Ha? 20 ito. 20 daw po. Ha? Okay na? Thank you. Sige po. Merong medyo hindi maganda sa harap ng Diyos. Kasi ganito nangyayari. Tinutusan natin ng Diyos para tutusan ng Diyos sa ating prayer. Hindi nare-recognize na ang Diyos ay ang Panginoon natin na dapat tayong pasakop. Kaya ang Banal Espiritu tumutulong sa atin. At nalagit na, tinutulungan tayo ng Banal Espiritu na magpakumbaba sa Diyos na na. Kaya kung walang Banal Espiritu, na ng panalangin natin, lalabas ang likas natin bilang pagiging usap natin sa Panginoon. And then the last, ano natin na-address sa tatapos. So John chapter 4, verse 4, pasahin po natin. Kung kayo'y magsisilingin ng anuman sa pangalan ko, ayaw ng aking gagawin. I-address na natin pagtatapos in Jesus' name sa kanyang pangalan. Kaya address na natin sa Ama, Banal Espiritu na tumutulong sa panalangin natin at ang pinaka-last end natin sa mamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo ay gagawin niya ito according sa kanya. Kaya tuloy po natin. Punta tayo sa dalawang K, Pastor Henry, para maitandaan ng ating mga kaibigan. Ang isang K ay kalikasan ng Diyos. Ang prayer ng Trinity ay nilalarawan sa natatanging pagkaunawa ng mga tinatawag nating Misyano sa Diyos. Ipinapahayag ito na ang Diyos ay iisang diwa, ngunit umiiran sila sa tatlong persona. Merong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ulitin ko tatlong person. May application ito.
nakusa sa paraan ng pagsamba at pag-unawa sa Diyos bilang Kristyano na Henry. Nakahulugan pa Sir Henry na sinabi ko na kanina, sa prayer pa lang nakakatulong na dapat natin maunawaan na mayroong tatlong persona na existing. And the last, K. Ito naman ay kaligtasan. Ang Trinity ay mahalaga sa pag-unawa ng Kristyano sa kaligtasan. Sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon si Kristo ay nagawa sa katauhan na pinagkasundo tayo sa Amang Diyos. Ang paniniwala ng Banal Espiritu ay gumagawa sa puso ng mananampalataya. Binabago sila, pinapahintulutan silang mamuhay na isang banal na buhay. Ang relasyon sa pagitan ng tatlong persona ay ito ay mahalaga sa karanasan ng kaligtasan ng lagkasan. Maraming salamat po, Pastor. Kaya sa banal na kasulatan pala, hindi dito pinapakita na mas mataas yung isa, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kasi kung di-describe ng Bible na si Jesus Christ, siya yung the way, the truth, and the life. Ganon din ang description ng Holy Spirit. Yeah. The Holy Spirit is the way, the truth, and the life. So kaya silang tatlo po, bagamat sila po ay tinatawag natin na pareho po silang Diyos, pero sila ay nandiyan at active po sila para tayo gabayan, para tayo po ay iligtas. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung mayroon man tayong higit na pangangailangan sa kasalukuyan, maaaring marami tayong iniisip ng mga pangangailangan. Kilalanin po natin mga kaibigan na ang isa sa pinaka-importante po natin na pangangailangan ay kilalanin po natin ang ating pangangailangan sa banal na Espiritu. Dahil siya po ang manggagabay sa atin sa pag-unawa ng banal na kasulatan. Siya po ang gagabay sa atin sa ating mga pagpapasya araw-araw. Siya po ang gagabay sa atin upang mapalagumpayan natin ang ating mga pagsubok na kinakaharap araw-araw. Ang pangatlo po na katanungan, Pastor, ano po ang turo ng Biblia pagdating po sa Trinity at kaligtasan? Ano po ang kakaiba? Ano po yung iba-iba po ng mga functions ng Trinity? Paano po ba sila na-cooperate para po sa ating kaligtasan? Ano po ang kanilang role ng bawat isa para sa ating kaligtasan? Kaya ito number 3, sasabayin niya na lahat at kasagutan ng lahat kanila. Para malaman na natin yung role ng tatlong ito sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tunayin natin ang Amang Diyos. Sa John 3:16, ito talagang memorize na natin ito. Sige. Pero basahin po natin sa inyong screen at babasahin ni Pastor. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang anak. Okay, may role. Ang Amang Diyos, Mahal. ang role niya ay ibinigay niya ang kanyang kakaisang anak. Siya nagpadala, no, ng anak sa mundo para sa isang layunin, kaligtasan ng isang sinundo. Kaya ang marin naman ang humihila sa tao patungo sa Diyos. Kaya usa natin ang John chapter 6 verse 44. Pastor Henry, Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. ayan, no, tingnan natin na. Kaya ang Ama nagsugo siya, lang iba Ate Panginoon Kristo. Ate Panginoon Kristo, kanyang role ay ilapit ang lahat sa Amang Diyos. Sabihin ni Ama, narito ngayon, pupunta na tayo sa Anak. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat sa pamagitan ni Kristo na ibinibilang niya tayo na bilang mga kaibigan. Punta tayo sa Anak. Ama, ang Panginoon Kristo, siya ang sentro at papel at tema ng kaligtasan na natala sa banal na kasulatan, Pastor Henry. Na nagkaroon tao siya, namuhay na walang sala dito. Nagturo tungkol sa karya ng Diyos, namatay, nabuhay muli, at sa pamagitan ng kanyang buhay ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Tinubos niya lahat ng mga kasalanan na lumalapit sa kanya at lalapit pa sa kanya. Kaya ang kabuuan na pansin sa ating Panginoon Kristo, siya yung aktual na nakita sa ibabaw ng lupang ito.
Okay, titingnan natin ang Amang Diyos, nagkatuwang tao, ating Panginoon Kristo, na magbuhat sa Old Testament and New Testament ay siya ang sentro, papel ng kaligtasan. Punta tayo ngayon sa banal na Espiritu. Makikita natin sa John chapter 16 verse 8. Siguro basahin ito, Pastor Henry, sa banal na Espiritu. John chapter 16 verse 8, na ipinapakita niya ang sa lahat ng tao sa mundo na sila ay makasalanan upang sila ay mailapit sa ating Panginoon Kristo para sila ay maging tuwid at nagiging karapat-dapat. At hinihikayat ng Banal na Espiritu din ang mga tao papalapit sa ating Panginoon Kristo na makita na sila ay makasalanan ng tao. Pagkatapos ng pagkakayat, Banal na Espiritu ay nananaan sa mga mananampalataya. Ginagabayan sila, tinuturuan sila, pinapalakas sila para sa buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Siguro ito, papasinin natin ng John 14 verse 26. Ito yung pagkasambit na ating Panginoon Kristo na darating ang Banal na Espiritu. Siguro, Pastor, pag-ibasa niya. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Okay, pansin mo, Pastor Henry, kaya dito, lahat sila kasali para sa kaligtasan ng tao. May Ama na nagpadala, napagaling, no? At dumating yung pinadala niya, ating Panginoon Kristo. Ngayon, ito na naman, aalis ang Panginoon Kristo. May padadala na naman ang Banal na Espiritu. Alam mo, napakabait ng ating Kadyosan. Bait ng Panginoon, bait ng Amang Diyos, bait ng Banal na Espiritu. Bakit? Kasi, hindi niya iniiwanan ang tao. Amen. Laging nandiyan sila para sa ating kaligtasan at protection. Kaya tingnan nyo sa John 14 verse 26, mga kaibigan, mga kapatid, itinala at nagsasabing siya ang magtuturo sa ating lahat na nagpapaalala kung ano man ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Nakahulugan, ito yung pagkabanggit sa sulat ng manunulat na si Ginning White. Sinasariwa ng Banal na Espiritu ang buhay ni Jesus sa isang tao. Nire-refresh niya upang ang buhay ni Kristo ang siyang mahayag sa buhay ng isang tao. At ito pa, ano pang gawain pa ng Banal na Espiritu? Ito napakaganda ko. Sa Gawa chapter 1 verse 8, yan. Ngunit pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Yan. Without the Holy Spirit, wala rin tayong kapangyarihan. Pastor Henry. Kaya sabi dito, ibibigay niya o bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na ma-overcome ang kaaway. Kapangyarihan na kung saan ay yung ugali ay nagiging ugali ni Kristo. Kaya tumutulong ang Banal na Espiritu sa pagpapabanal ng isang mananampalataya upang mailabas ang character ng ating Panginoon Kristo. Kaya makikita sa bagay kung meron po kayo yung bahay, buksan niyo po ang Galatians chapter 5 verse 22-23. Ito yung bunga ng Banal na Espiritu. Nandiyan po nalalaman na kung saan yung character ng ating Panginoon Kristo upang mahayag ang buhay ni Jesus sa atin. Maraming salamat po, Pastor, sa napakaganda po na pagpapaliwanag. Nagpapakita lamang po na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay aktibo po at Kaligtasan. may mahalaga na ginagampanan po sa ating kaligtasan. Kasi kung atin pong titingnan, ang Diyos Ama bilang isang pagiging Diyos, siya po ay may malaki pong meron pong hadlang para siya po ay maka-relate sa tao. Kasi una, hindi siya nakakaranas ng kamatayan, hindi siya matutukso kasi ang sabi ng banal na kasulatan, hindi natutukso ang Diyos
So, hindi siya nakaka-relate dun sa side ng tao kasi hindi siya natutukso at hindi rin siya nakakaranas ng kahirapan kasi immortal po siya. Ngayon, ang solusyon, si Jesus Christ. Yan, nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya ngayon. Iaalay niya po yung kanyang sarili doon sa Heavenly Sanctuary. Katulad po natin ng pag-aralan, may iwanan niya yung mga disciples. Wala nang katulong sila ngayon. Ibinigay yung Holy Spirit upang magpapatuloy po yung gawain. Kaya ito po ay napakaganda po mga binanggit niyo po, Pastor, nagpapatunay po na hindi talaga totoo yung modalism na sinasabi na yung Diyos Ama, siya rin yung Diyos Anak na lumipat lang. Siya rin, tapos maya-maya yung Diyos Anak lumipat din sa katawan ng Holy Spirit. Magkaiba po sila kasi importante po ang kanilang ginagapan. Hindi naman ibig sabihin na mas mababa yung isa. Nagpapakita lang na mayroong pagkakaisa. Kasi ang sabi doon, kung ano sinabi ng Panginoon Kristo, yun din nasasabihin ng Banal Espiritu. Kaya walang mataas, walang mababa sa kanila. Kasi para pareho sila ano sinasabi. Hindi pwede yung ano sinabi ng Ama, iibay ng Anak. Anong sinabi ng Anak, iibay ng Banal Espiritu, hindi. Kaya sabi dyan, tuturuan niya tayo kung ano sinalita at ginawa ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin po sa mentality lang po ng tao na kapag sinunod mo, yung sinasabi ng isa ay parang mas mataas siya sa iyo kasi siya yung nasunod. O, sige, ano, Sa prinsipyo po ng banal na kasulatan at ng kadyusan ay pinapakita lamang yung kanilang unity, yung kanilang pagkakaisa sa kanilang layunin at sa kanila pong mission. Kaya maraming salamat po, no, Pastor, sa hindi po papaliwanag na napakaganda po, nakita po natin ang napaka-importante po na bahagi po ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programa, Mga Aral ng Biblia. Pastor Henry, mura tayo po ay magtatapos pamagitan ng panalangin. Bigan, mga kapatid, tayo po yung buko sa panalangin. O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kapaliwanagan pinagkaloob mo sa amin. Amin ang pag-aralan sa inyong mga salita na kayo po ay aktibo para sa aming kaligtasan. Hindi niyo po kami iwanan, bagkus hinayag niyo ang inyong po plano at layunin sa amin na kami magkaroon ng pag-asa at makita mukha ng ating Panginoon Diyos sa langit na bayan. Salamat po man Diyos na pagpapalain po ang aming mga kaibigan at mga kapatid araw-araw sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ikapitong paksa ng Tanging Pag-asa Season 7. Samahan niyo po kami muli upang talakayin ang tungkol sa church o iglesia. Ako po ang inyong lingkod, Beverly Albotante, at ito ang Tanging Pag-asa Season 7, Mga Aral ng Biblia. Magandang araw po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. My strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Para po.